Nahirapan na nga tayo sa isa. Ano pa ang gagawin natin sa maraming halimaw na yan? Huwag kang mag-alala. Alam na natin ang kahinaan nila. Sundin nyo lang ang sinabi ni Jonas. Kagaya nga ng sinabi ko, kailangan nyo lang hanapin kung nasaan ang puso nila. Yun lang ang paraan para hindi na mabuhay ang mga puno. Paano naman namin hahanapin kung nasaan ang puso nila? Siguradong hindi magkakapareho ang posisyon kung saan yan nakalagay. Nakalimutan mo yatang kasama mo ang mandirigbang engkanto. Bilang isang mahusay na mandirigma, inaalam namin ang lokasyon ng puso ng aming nakakalaban upang madali silang mapatay. Ito rin ang ginagawa namin kapag nanghuhuli kami ng mga hayop. At sa paglipas ng panahon, nakabuo ang aming mga ninuno ng pamamaraan upang makita ng kahit sino ang puso ng kalaban. Ang tawag dito, palakpak ng kamatayan. Dahil nahanay sa angka ng Diyos ng digmaan, kilala ang angka ni Kandu bilang pinakamabangis at marahas sa pagpatay sa mga nilalang o elemento. Iba't ibang uri ng sandata ang kaya niyang gamitin. Lahat ng ito ay may mataas na uri ng lason. Dumidepende ang lakas ni Kandu sa kanyang kalaban. Sa madaling sabi, kung ano ang kahinaan ng isang nilalang, ito ang gagamitin ni Kandu. Anong nangyari? Bakit nakita ko kung nasaan ang puso nila? Yan ang palakpak ng kamatayan. Ngayon alam niyo na kung nasaan nakalagay ang kanilang puso. Ang gagawin niya na lang ay umatake. Ay teka, ang bilis! Hindi ko natandaan ng lahat. Sa dami niyan, paano kung malalaman? Ikaw ba, Haring Balaw? Natandaan mo ba? Ayusin mo, kapre. Talo ka pa ng kambing.
dahil sa pinagsama-samang lakas ng mga hari, nagawa nilang ubusin ang mga kalaban. Si Haring Balaw na nagtataglay ng walang kapantay na lakas. Si Haring Ahon, ang hari ng mga apoy. Si Haring Kandu, ang hari ng mga mandirigma. Si Haring Kaptan, hari ng kalangitan. Si Haring Mista, ang hari ng Salamangka. Si Haring Daya, hari ng mga sikreto. Si Jonas bilang ginagabayan ni Balaw. At higit sa lahat, ang munting kambing. Lahat ng kanilang puwersa kapag nagsama-sama, anumang uri ng dilubyo ay mapipigilan. Singhot kagalingan, lalahon inhaler, instant ginhawa. Kung interesado ka, nasa comment section ng link para maka-order. Singhutan na! Ubus na mga kalaban. Ano na ang gagawin natin ngayon? Napakalaki ng lugar. Saan natin hahagilapin ang palasyo? Sinubukan kong mag-ikot-ikot sa lugar, pero wala akong nakita ni isang bakas ng palasyo. Nasa gitna tayo ng malaking kagubatan. Hoy, duwende! Bakit ka tumatawa? Sa ganitong pagkakataon, ako lang ang makakapagpalabas sa totoong itsura ng lugar. Ano mang lihim ng isang tao, nilalang, elemento, maging ng mga lugar, hindi ito makakaligtas sa akin. Si Daya ay mula sa angka ng Diyos ng mga lihim. Ano man ang pinakatinatago ng kahit sinong nilalang, maging ng lugar, kayang-kayang palabasin ni Daya. Kaya naman kinakatakutan din ang kanilang angkan. Kadalasan kung ano ang pinakalihim, ito rin ang pinakakainaan. Ito ang ginagamit ni Daya upang mapasuko ang mga kalaban. Teka, kanina pa tayo nandito. Nasa harapan na pala natin ang palasyo. Iba ang lakas ng reyna ng mga diwata. Taglay niya ang kapangyarihan ng kalikasan. Kaya niyang patayin ang isang buong baryo ng kahit sinong hari kung nanaisin niya. Pero hindi pa rin malinaw kung bakit ginagawa ng reyna ang pamiminsala sa mga kaharian. Napakalaki ng pintuan, oh. Paano kaya tayo makakapasok dyan? Hayaan mo muna ako, kaibigan. Papasukin ko ang palasyo. Madali lang naman para sa akin ang bagay na yan. Anong nangyari, Kaptan? Mukhang hindi mo kaya ang isang yan. Tumabi ka. Ako nang bahala sa kanya. Pakialam kayo kung ayaw mo mausa. Gusto niyo bang magkaroon ng gabay? Kagaya ng simbolo na ito.
Gabay medalyon na merong pangkalikasang sangkap at isang mutya. Nasa comment section ng link kung interesado ka mag-order.